Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na weekly reading for October 6 hanggang October 12. So Leo, kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo ha and leave the rest. Yung po iba impormasyon para po sa ibang Leo yun, kaya relax lang po kayo, okay? Use your intuition para makuha niyo po yung akmang messages para sa inyo mula sa inyong spirit guides for today. So Leo, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, malaking bagay po yan para sa akin every time. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo na sa tuwing tayo po ay may free reading for Leo. So from the bottom of my heart, Leo, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo sa buong October 6 to 12? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the King of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Three of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Death card. Beautiful. Transformation. This is beautiful para sa'yo. In the area of what's affecting current energy, meron po kayong Page of Swords. Lovely. In the area of your near future, meron po kayong the Nine of Pentacles. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Justice card. In the area of your fortune, meron po kayong the Chariot card. Lovely. Wow, napakaganda nito. In the area of your divine messages, meron po kayong the Hanged Man. At ang outcome nyo po for the week, eto yun, mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background? Meron po, wow, Nine of Cups. Alam mo na, Leo, ko lagi po kayo nanonood sa akin. Pag lumalabas si Nine of Cups, moment mo na to make a wish. So ngayon, close your eyes and think of your wish. Idasal mo na yan because your spirit guides and angel guides are around you, listening and feeling the frequency of your prayer. Kaya kung medyo mahaba yan, pause mo muna yung video, then balik ka sa akin after mong mag-pray or after mong mag-wish, no? Because Nine of Cups here, talagang wish fulfillment ito. Nakita ko talaga dito na ikaw ngayon ay uhaw na uhaw at talagang hinahanap mo yung mga bagay na talagang pangmatagalan. Yung mga bagay talaga na magdudulot sa iyo ng kaligayahan, happiness, satisfaction. Dahil parang dati parang hindi ka na satisfied eh. Wala na dun yung amor mo, wala na dun yung energy mo, no? Ngayon parang you want more and you want something that will last forever. Parang ganyan. Gusto mo ng may saysay. Gusto mo na meron kang mahihita. Ganyan, no? So ngayon, ready ka na nahabulin, hanapin, kunin, sungkitin yung mga bagay na magdudulot sa'yo ng kaligayahan. Kaya nga po, wish fulfillment ito eh. Talagang hinahanap mo talaga yung wish mo eh. Sabi mo, pag yun nakuha ko, aking-akin yan. At talagang solve na ako. Parang ganyan. Okay? Especially po, ngayong linggong ito, Mercury, the planet, will be entering Scorpio on October 6. So ano ibig sabihin yan para sa inyong mga Leo? Ito na yung panahon for really re-evaluate yung mga long-term goals mo. Yung mga bagay talagang alam mong para sa'yo. And then, ganoon din sa mga project, ano? And then it will also try to ask you. Parang tatanungin mo yung sarili mo, saan ko ba binibigay yung energy ko? Karapat-dapat ba dito? Deserve ba ng energy ko mapunta dito? Lahat ba nilalaanan ko ng oras ay deserving ba ng time ko? Parang ganyan. So, ngayon kinikita mo na parang, ay, hindi na ako masaya dyan. Ay, parang hindi na yan para sa akin. Hindi na aligned. So, iniisip mo na yan this time because you want long-lasting, satisfying endeavor na pupuno at magbibigay sagay sa buhay mo. Parang ganyan. Okay? At the center, you have the King of Swords. King of Swords, kitang-kita ko rito, handa ka ng abutin, puntahan. Very, very decisive ka this time. Especially po, pagpasok ni Pluto, mag-shift siya no, on October 11. So, ano ibig sabihin yan para sa inyo? Ito na yung mga panahon na mag-set ka ng firm boundaries and decision. Talagang definitive decision when it comes to your relationships, when it comes to your dreams, when it comes to your goals. Parang handang-handa ka talagang aksyonan. Parang hindi ka nagkasayang ng oras. Nakita ko rito, you're the kind of person na talagang ano eh, parang desididong-desidido and very, very firm sa kanyang bawat aksyon. Hindi ka atras-abante. Nakita ko rito na whatever na makapag-desisyonan, solve ka doon at solid ka doon. Kitang-kita ko rito meron kang paninindigan sa mga bagay na nabuo mo na at saka sa mga bagay na balak mo nang gawin. Very, very self-assured. Kitang-kita ko yan dito, both cards with a Nine of Cups and a King of Swords. Talaga namang you are very, very sure
of what you want and what you no longer want. No? Kitang-kita ko yan dito. At sabi ng spirit guides mo, talagang napakatapat mo ngayon eh. Very, very honest ka. Very, very sure. Alam mo na hindi ka kayang paikutin ng ibang tao. Alam mo yung tinutumbok mo at alam mo yung mga bagay na hindi mahalaga para sa'yo. Especially tungkol sa pangarap at tungkol sa mga balak mong gawin this week. Kitang-kita ko rito yung lakas ng loob mo na habulin, gawin, isa katuparan yung mga bagay na naisip mong balak mong kunin this time. Okay? King of Swords, the Devil card, yes. Kayang-kaya mo nang putulin yung mga bagay na negatibo sa buhay mo. Yung mga, halimbawa, may mga issue sa pamilya, may issue sa kapatid, may issue sa anak o sa lover, o kaya sa trabaho kay boss. Kayang-kaya mo nang harapin ito ngayon. Hindi katulad dati na parang hinahayaan mo lang o nagpapasensya ka. No, ngayon parang sabi mo, enough is enough. Ayoko na yan, puputulin ko na yan. You are actually letting go of something na talagang alam mong hindi na para sa'yo. Especially po, papasok tayo sa full moon in Aries on October 6 sa simula ng ating reading. So, ano ibig sabihin yan sa inyo? You are now ready to let go of some ideas or pattern na talagang outdated na o outgrown mo na. No? Parang halimbawa, maling paniniwala tungkol sa isang tao, handa ka nang putulin yon. Maling paniniwala sa isang trabaho, maling strategy, maling paraan. Sa view, binabago na yung routine, nagpapalit ka na ng diskarte para matapos yung isang bagay, o kaya meron ka nalaman na katotohanan tungkol sa isang tao, sa isang sitwasyon, sa isang pangyayari na handa ka nang bitawan siya. Kaya sabi mo, ay, hindi na yan para sa akin. Ay, mali pala yan. Bitawan ko na yan. So, you're now learning to detach yourself from something na talagang for a very long time akala mo maganda pero hindi pala. So, hindi pa huli ang lahat kumbaga para sa'yo to really change things for the better, no? So kung ano man tong kumakadena sa'yo sa past, halimbawa, kahinaan ng loob, o kaya doubting yourself, puputuli mo na rin yan. Kaya sabi mo, ay, kailangan ko na itong actionan, kailangan ko na itong gawa ng paraan. So you are now stepping forward and believing in yourself once again. So nalalet go mo na yung mga pangit at sinisimulan mo na yung mga magaganda. Good for you. In the area of what you want, you have the Three of Pentacles. Kitang-kita ko rito that you want to make things happen at handa ka makipagtulungan sa ibang tao, maganap lamang ito. No? So nakita ko talaga rito collaboration, cooperation, makikipag-co-create ka with other people at talagang pinagkakatiwalaan mo, your trusted allies, your trusted friend, trusted co-worker, talagang alam mo maaasahan mo siya para mabuo ito. Nakita ko rito meron kang burst of parang motivasyon, dedikasyon, lakas ng loob, kumpiyansa to really build something na meron kang makakatulong na mga tao para may kasakatuparan yan, no? So ngayon talagang bukas palad ka and you are really open for collab, for palitan ng kuro-kuro, palitan ng ideas para mas mapabuti, mas mapaganda, no? Yung ginagawa mo ngayon. Pwede rin sa usaping pamilya, sa business ninyo o kaya sa career mo, ready ka na makipagtulungan, parang ganyan. So, nakita ko rin dito that people will listen to you. The right people will really give you a chance to explain, a chance to really open up some ideas. At talaga nandyan sila makikinig, bibilib, at aasahan ka. Nakita ko rin dito meron kang recognition. You're actually waiting for recognition from something. Parang nagawa mo na lahat ng kayang gawin. Sabi mo, panahon na para kilalanin naman ako. Parang ganyan. So, you are now expecting. Parang kitang-kita ko yan, nag-expect ka ng kahit recognition man lang or kaya pagkilala man lang sa hard work mo, no? Pero nakita ko rito, meron ka talagang project na binubuo or task or assignment or talagang something valuable na pare-pareho niyong ginagawa. Ngayon, parang mas bibilis yan kasi ready ka na with open arms. Parang kapit-bisig kayo para matapos ito. So, congrats po. The Three of Pentacles, the Page of Cups. Yes. Nakita ko talaga nilalaan mo yung buong puso mo, no? Binibigay mo yung energy mo, yung love mo, just to make this happen. Kita ko yung power mo of manifestation na parang gagawin ko ang lahat, mag-focus ako dito, ibibigay ko ang kaya ko para matapos yan, para maganap na. I'm hearing community-based, parang sa community ninyo, sa village ninyo, sa subdivision ninyo, sa samahan ninyo, parang ganyan. Meron kang club parang ganun din. So, you are very, very
active, kumbaga, para matapos yung ginagawa ninyo. Kung sa trabaho man ito o business, kitang-kita ko yung eyes on the prize, eyes on the target, ayaw mo malingat, ayaw mo ma-distract to make sure na matapos ito. So, good for you. Okay? In the area of what you need, you have the death card. You need to transform. Okay? May mga bagay ka talagang dapat bitawan, mga bagay na dapat i-reinvent or reconfigure, especially pa pagdating sa inyong finance, panahon na para baguhin daw yung budgeting o tignan. Kasi parang ito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, parang puro gastos, puro bili, 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 or bayad, bayad, bayad. Baka panahon na para tignan halimbawa yung kuryente, yung tubig, baka sobra ng gamit ng tubig, baka pwedeng bawasan para tumugma sa budget, no? Ganon din sa pang-araw-araw mo, baka mamaya bili ka ng bili ng chips o kaya ng sa labas ka lagi kumakain, baka panahon na para baka makabuti sa bahay ka nagluluto, para baka makatipid ka, para mga ganyan. So, depende po yan sa inyo. Iba't ibang Leo naman kayo. So, alam mo this time kung ano yung mga bagay na dapat nang baguhin. Mag-transform ang life mo for the better. Especially po when it comes to your money, when it comes to your relationship. Nakita ko rin dito parang on October 6, especially Mercury, the planet, will enter Scorpio. So, ano din ang epekto niyan sa inyo? It will be giving you a moment to dive deep para sa mga emotional relationships mo o emotional bonds mo with your family members, with your partner. Magkakaroon ka ng bukas at saka tapat na pakikipag-usap, communication with them, para yung mga bagay na dapat i-address ay ma-address na. Halimbawa, si anak mo may issue pala sa'yo kasi lahi ka daw bumubulyaw, lahi ka daw galit. So parang sige, pag-usapan nga natin, anak ko, ano ibig sabihin mo dyan? Ano ba yung napupuna mo tungkol sa akin? Halimbawa sa partner mo, lagi siyang umaalis ng bahay, hindi ka nagpapaalam sa'yo. Sabi mo, upuan nga natin to. Ano bang ibig mo sabihin dyan? Ano bang ginagawa mo? Ano bang mali? So, this communication with these people na mahal ka sa'yo, maguturo sa'yo ng tamang landas para baguhin, mag-transform yung mga dapat na mag-transform at putulin na yung dapat putulin. Nakita ko rito with the open communication, may iwasan mo yung misunderstanding na kung ano ba yung ina-expect mo sa kanila at ano din yung ina-expect nila sa'yo. Ganyan. Nakita ko rin dito na may mga old patterns ka na dapat mo na talagang bitawan. Halimbawa, everyday, 2 p.m. ka na nagigising, halimbawa, for example lang. And then, kailangan na baguhin yan para maging productive yung buong araw mo. For example, kapag nagtatrabaho ka, ayaw mo halimbawang patulungin sila. Halimbawa lang to ha. So, panahon na para baguhin, sabi mo, okay, sige, tulong kayo pa, baka bumilis, baka mas gumaan. So, you are changing for the better, which is essential for you this time. The death card, the Ten of Swords, yes. Nabibigatan ka na. Time na talaga for you to end something that is so painful. Halimbawa, kapos ka lagi sa pera, yung budget mo hindi sumaswak. So, baguhin na yung budgeting para makaaluwan para sa pamilya. Kung ito man sa relasyon, nahihirapan ka na bigat ka na, parang sobrang painful na, panahon na para pag-usapan para malaman mo kung ano dapat baguhin, mga ganyan. So, kung hirap ka na ngayon with a Ten of Swords, may mga paraan ka para mawala lahat ng bigat na to. So, rurok na to ng pain tong Ten of Swords So, kung very, very painful na talaga at parang hindi ka na makagalaw, panahon na para mag-transform. Ibig sabihin, meron kang maling ginagawa, kaya nahihirapan ka dyan. So, alamin mo yung mga bagay na pwede mo pang baguhin for the better. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Swords. Dito nakita ko, sabi ng spirit guides mo, you are ready to move, and then meron kang maririnig daw na good information about something. Halimbawa, tungkol sa trabaho, tungkol sa nilalakad mong papeles, tungkol sa mga gusto mong simulan. At ngayon nakikita ko meron kang go signal to do that. Meron kang go signal to achieve that. Nagsisimula na siya. So parang ito yung katulong mo para lumakas ang loob mo. Sabi mo, ay, okay, handa na akong tapusin yung mga bagay na hindi na para sa akin kasi may bagong darating. So, this good news will give you a parang boost or notion na simulan na yung isang bagay ng matapang, na may paninindigan at handa ka rin tapusin yung talagang sabi mo, akala mo kasi before hindi mo to kayang iwasan Akala mo dati hindi mo to kayang bitawan sa buhay mo Pero dahil sa kumpirmasyon na ito, may good news sa darating, kayang-kaya mo na itong bitawan. Halimbawa, bigyan kita example.
Halimbawa sa trabaho, sobrang toxic na, sobrang hirap na hirap ka na, pero dati wala kang option, no? Parang sabi mo, hindi ko kayang iwanan eh. Ito lang yung trabaho kong meron ako. Pero biglang boom! Halimbawa, nagbukas yung pintuan pa Canada. Sabi mo, ay, pwede yun sa akin. Makakawala na ako dito sa toxic na to. So, lalakas ang loob mo para ilaban tong bagong opportunity para ko mawala dito. Parang ganon. So, a new opportunity will help you break out from something na talagang mapaniil. Parang ganyan. So, the Page of Swords, nakita ko rin dito bago ko i-clarify ha, yung impormasyon na malalaman mo, isang katotohanan ito. Parang isang truth na biglang lalabas at this time. At dito ka malilinawan na parang, ay, ganun pala yun. Ay, kaya pala ganun pakikitungo nyo sa akin kasi ganito pala. So, lalaya ka sa isang kadena ng mali o ng ilusyon dahil sa katotohanan na ito. At yung malalaman mong katotohanan na yan, magdudulot sa'yo ng katapangan para itama yung ilusyon o yung maling paniniwala para maging dire-diretso na yung gagawin mo. So parang ganun. So you will learn something this time, this week, about someone or something na alam mo na agad yung gagawin mo para maputol na. Ganun. Okay? The Page of Swords, the Nine of Swords, yes. Kitang-kita ko rito yung anxiety mo, no? Ngayon parang dahil sa papasok na good news na ito, sa magandang balita o katotohanan na darating, makakawala ka na dun sa overthinking, overanalyzing, sa bigat ng damdamin, kakaisip ng possible outcome, kakaisip ng magandang gagawin, no? Ang dami mong alalahanin, halimbawa sa pera, sa pag-ibig, sa relasyon, sa goals mo, and nilalamon ka na nung takot na yan, ng alinlangan na yan, ng pangamba na yan. And you can't seem to find a way out of this. Pero wag ka mag-alala, with the Page of Swords here, sinasabi sa'yo na yes, may darating na good news, nakakawala ka na dito. So, marerelieve ka na ng pain, marerelieve ka na sa mga takot mo at saka mga alalahanin mo kasi may sagot na kumbaga. So congrats po. Talagang wish fulfillment ito. Meron kang dasal or wish na matutupad, kaya lahat ng worry mo, lahat ng pagkakadena mo sa mga maling bagay, lahat ng pagkalugmok mo, mawawala na yan kasi may darating na maganda for you. In the area of your near future, meron po kayong Nine of Pentacles. Ready ka na talaga to build your own empire, no? Kitang-kita ka dito, may pera ka, may ipon ka. Talagang you're building your independence na hindi ka naaasa sa ibang tao. Nakita ko rin dito na magiging business-oriented ka, parang ganyan. Ready ka na maghanap. Parang napakadali ng pera sa'yo in the near future. Kita-kita ko dito ha. Parang yung pagpasok ng pera madali. Parang hindi ka nakatulad dati na kayod eh. Parang may wish talaga matutupad eh. Halimbawa, balak mong magtayo ng sariling negosyo, magtayo ng sariling sideline, magkaroon ng sariling online selling shop, parang ganyan. So, marami kang wish for a certain money. Parang financial stability na kita ko dito eh. So, may reach mo yan, maaabot mo yan in the near future. At may enjoy mo na yung buhay mo. May pambili ka ng ganito. Dati pangarap mo lang mabili, ngayon nabibili mo na, no? Pangarap mo lang dati magkaroon ng sariling magandang branded na sapatos. Ngayon may chance ka na mabili yan. So, nakikita ko talaga yung pinaghihirapan mo na trabaho, negosyo, kapirahan, napupundar mo. At nakikita mo, nahawakan mo yung mga fruit of your labor, ika nga. At nakita ko rin dito, may enough kang money for yourself and then may enough kang money to share with your loved ones sa mga taong pinapangalagaan mo. So ngayon, magalak ka kasi in the near future, napakaganda ng yung gagalawan. Some of you, parang if you want a lot of time on your own, parang kasi time to of independence eh. So kung balak mong lumayo sa ibang tao at balak mong mag-rejuvenate or recharge on your own self, parang ayaw mo munang pumunta sa mga social gatherings, sa mga lugar na maraming tao. If you want to take that solitude for the very first time, alam ko Leo, mahilig kayo sa mga sa mga social gathering, you're the center of attention, mga ganyan. So ngayon parang you want a lot of time with yourself because nakita mo na pag tahimik ang buhay, mas maganda, enjoying the things that you love. Kasi pag maraming tao, maraming nangingialam eh. So parang natutunan mo rin din yan in your life na mas konti ang tao, mas secretive, mas masaya ka, parang ganun. The Nine of Pentacles, you have the Hermit card. Yes, talaga namang solo ito. Solo trip, kumbaga. Panahon na para pahalagahan mo yung mga moment alone, in your solitude, in your parang independence, kumbaga. Nakita ko rito na
okay lang sa'yo kahit hindi maraming tao nakakaalam ng pera mo, ng negosyo mo, ng galawan mo. No, happy ka doon on your own. Very, very independent ka. At hindi ka na katulad dati na very, very loud na lahat ng meron ka nakikita ng ibang tao. You're very, very theatrical. You're very, very happy with the company of a lot of people. Ngayon parang sabi mo, you have the peace of mind sa mga moments na mag-isa ka. Sa bahay, sa garden, sa maglakad-lakad, no? Talagang soul searching ito. And mas lumilinaw ang isip mo kapag solo ka. Nakita ko yan. So, nakita ko talaga dito, you are learning to really appreciate your time being on yourself. So, congrats po. In the area of your challenge, you have shame and guilt. Feel them without judgment. Mistakes do not define your worth, compassion, and acceptance. Yes, sa mga pagkadapa mo, sa mga pagkakamali mo na gusto mong baguhin, sa mga kalituhan at stress and worry, okay lang yun. Wag mong ikahiya yung mga bagay na nagkamali ka o sa mga bagay nag-fall short ka o sa mga bagay na parang feeling mo, hindi ako to eh. Parang nakakainis naman eh, bakit ako nagkamali dito? Okay lang yan. At least natuto ka. Okay? Hindi ka dapat husgahan sa mga pagkakamali mo, sa mga pagkalugmok mo, especially here with the Ten of Swords. May chance ka pang bumangon. At kapag natutunan mong tanggapin sa sarili mo yung mga pagkakamali mo, napatawad mo yung sarili mo, doon ka magsimulang bumangon. At okay lang yan. Okay? Now, the message of wounded healer. The wound in the place where light enters you, empathy, healing, and purpose. Yes, ngayon unti-unti ka na maghihilom sa lahat ng pinagdaanan mong masakit, sa lahat ng pinagdaanan mong mahirap. Panahon na to para kilalanin mo yung sugat para madaling maghilom. Kasi kung iniiwasan mo at dinedenay mo yung mga sakit, pagkakamali, or kabulukan mo, lalong tatagal yan. Kaya if you can really define at kilalanin yung mga madidilim na parte ng buhay mo, doon ka magsimulang maghilom. At kapag naghilom ka na, doon ka totoong makakaabante. Okay? In your challenge, you have the Justice card. Nakita ko ito sabi ng spirit guides mo, learn to really reconnect with your family, reconnect with the things na ginawa mo in the past. Parang ito yung panahon para mag-retrospect, mag-isip-isip sa mga bagay na ginawa mo, natapos mo, sinimulan mo, at tignan mo kung ano yung mga bagay na natutunan mo doon. Because Justice card's all about action and consequences. So, sa lahat naging actions mo in the past, ano yung mga maling nangyari doon na pwede mo itama ngayon? At ano yung mga bagay na nakatulong sa'yo before na tamang ginawa mo na pwede mo pang i-apply sa buhay mo this time? So, it's all about you re-evaluating your life. Saan ba ako nagkulang? Anong dapat kong gawin ngayon? Saan ako nagkamali? Anong dapat kong iwasan ngayon? So, mga ganyan. So, para yung next big step mo ay hindi na ganun kadelikado kumbaga. So, you're now learning. Nagiging wiser person ka this time. Nakita ko rin dito, Leo, sabi ng spirit guides mo, don't jump to conclusion agad-agad. Halimbawa, bigyan kita example. Si kapatid mo lumapit sa'yo, uy, Leo, sabi ni ganto, ganto ka daw. Sabi ni ganto, madamot ka daw. So, ikaw naman, sumugod ka kaagad without knowing the truth. Sabi rito, tanungin mo muna si kapatid, totoo ba yan? Narinig mo ba talaga yan? O baka naman chismis lang yan? So, mo ba narinig yan? So, bago ka kumilos, alamin mo muna yung katotohanan before you make a decision, before you say something, before you react. Okay? Because baka masira yung balanse ng buhay mo. Baka maging komplikado yung mga bagay-bagay. So, bago kumilos, alamin muna ang katotohanan before you make a concrete act. Okay? Because maraming nakasalalay sa buhay mo dahil lang sa maling desisyon. Kaya pag-isipan mo ng mabuti. Okay? Justice card. You have the Star card. Yes. Tignan mo na yung liwanag or yung light, no? Before you really give up on something or before you make a drastic change. Kitang-kita ko yan. Narinig ko rin dito that don't lose hope do sa mga bagay na akala mo pinagkait sa'yo o yung mga bagay na akala mo injustice or unfair. Because narinig ko yan sa ma-view parang sa'yo, napaka-unfair naman ng treatment, napaka-unfair naman ng ginawa sa akin, hindi ko deserve to. So ngayon, huwag ka daw mawawala ng pag-asa on the things that you want to create, on the things that you want to have in your life. Hindi pa daw huli ang lahat, maaring sa ngayon, ito lang yung nakahantad, pero hindi mo masabi, bukas makalawa, baka magbago ang ruta at nakuha mo na talaga yung justice sa buhay mo. So, narinig ko rin for others ha,
meron kayong mga nilalakad na mga dokumento or legal things na parang sabi mo napaka-unfair, parang you're not given the due process or you're not given the right to do the required things. Kaya parang sabi mo, nahusgahan ka kaagad, parang feeling mo, hindi ka binigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang sarili mo. So, huwag ka mawala ng pag-asa because nakita ko talaga magkakaroon para magandang development ito. So, keep your faith going and also continue working on it. Makukuha mo rin yung hustisya para sa'yo. Okay? In the area of your fortune, you have vast vistas, expand your horizon. Yes, expansion, paglago, pag-andar, pag-abante, charging forward. So, huwag kang makulong lang sa box na ito. Parang step out of the box or go out of the box. Huwag mo hayaan na nandyan ka lamang, lalawak pa ang mundo mo. So, make sure na pati isip mo din, lawakan mo din ang isip mo tungkol sa mga bagay-bagay para makita mo yung tamang option or tamang pintuan. Another message, infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Yes, huwag ka mag-alala, ang darating, hindi ka mawawalan, no? So kung medyo nag-iisip ka ngayon, wala akong ganto, wala akong ganyan, God will provide. Okay? God will provide, the answer will come, the money will come, the bountiful will come, the panghulog will come, no? So makakahanap ka ng diskarte at lahat ng pangangailangan mo ay ibibigay sa'yo. Okay? In the area of fortune, you have the Chariot card. Nakita ko rito that whatever you're trying to do, meron kang gagawin daw this time eh. So, huwag ka mag-alala, mag-move forward yan. Magkakaroon ng magandang resulta, walang delay, dire-diretso. So, nakita ko rito, ready ka na sa adventure na to. Ready ka na kunin yung wish mo. Kung ano man po yung gagawin mo, lilipat ka ng ibang lugar. Nakita ko nag-aalsa balutan ka kasi sabi mo lilipat ka na sa ibang bansa or sa ibang bahay o sa ibang kumpanya, parang ganyan. So, this move, itong gagawin mong move na ito will be very, very successful para sa inyo. So, congrats po. You are very, very aligned with your higher self, with your, with the universe, with the constellation. You are protected, you are guided. Talagang meron kang iiwanan in the past. Kung ito man ay old pattern or mga bagay na parang na-serve na yung purpose sa'yo, sabi mo, time na to move on. Ito na yung moving on phase mo at very, very successful ito. Chariot card, the Judgment card. Yes, gising na gising ka na and you are ready to take action on your calling. Kitang-kita ko calling to eh. May calling ka from God eh. Tapos parang sinusunod mo yung calling na yan. Halimbawa, past year, meron na nag-aalok sa'yo papuntang Japan pero sabi mo, ayoko niyan. Like ang inaalok, every week, every month, inaalok ka. Pero ngayon parang sabi mo, time na for me to accept the call to accept the calling from God Parang sabi mo, ito talaga siguro yung destiny for me. At parang kahit anong gawin mo, dito ka hinahatak ng kapalaran. So parang sinusunod mo yon. So ngayon, nakita ko talaga kung ano yung pupuntahan mo. This is really a destined path for you. So, at gising na gising ka na sa rutang dapat mong puntahan. In your divine messages, you have, tatlo to kunin natin, surrender to the divine. Yes, talagang nag-surrender ka sa calling niya at ginagawa mo talaga yung gusto niya ipagawa sa'yo. Believe in the impossible. Yes, kung ano yung mga bagay dati na akala mo hindi mo kayang gawin pero ngayon may chance ka nang gawin. A time to give rather than take. Yes, panahon na para ikaw naman daw maglaan ng effort sa isang bagay. Hindi pwedeng kubra lang daw ng kubra. Panahon na para magbigay ka ng effort and to show them that you are serious enough in this new journey, that kaya mo mag-sacrifice o maglaan ng time, money, effort, love para makuha lamang ito. Parang nakita ko rito, you are proving to the universe kay God na ready kang i-align ang sarili mo sa paparating na blessing. In your divine messages, meron po kayong the Hanged Man. Nakita ko rito na take time to really step back and think first, especially po sa mga major plans mo, no? Nakita ko rito na talagang mag-iisip ka daw muna. At kung medyo malabo, kung medyo may alinlangan ka pa, and then don't make a drastic change o wag ka muna humakbang. Kapag medyo may kalituhan o may alinlangan, may pangamba, mas magandang upuan daw muna at malinawan ka muna sa ginagawa mo before you make a move. Ang nakita ko rito, timbangin daw, ask for other people's opinion, yung mga nanay mo, kapatid mo, magulang mo,
co-worker mo, best friend mo, para makita mo yung iba't ibang pananaw sa ginagawa mo this time. And then, timbangin mo yun, may isip mo, ay, oo nga, nabuti sinabi mo yan. Ngayon gets ko na, kasi kahapon di ko naisip yan. So, lalawak ang isip mo. Sabi nga dito, expand your horizon, vast vista. So, lalawak ang isip, lalawak ang pananaw, para magets mo talaga kung paano mo aatakihin yung isang bagay. So, kapag meron kang ginagawa, parang hindi gumagana, hindi umaandar, baka ibig sabihin kailangan mo umiba ng perspektibo para makita mo, ay, kaya ko pala, madali lang pala, mali pala yung ginagawa ko. So, the more knowledge you have, the better, para walang delay. The Hangman, you have the Six of Wands, yes. Victory, victory, victory. Kapag talaga nalaman mo yung buong kalinawan tungkol sa isang bagay, dire-diretso ka na. Wala na tong delay. You're really meant to be victorious this time. Kaya po, payo ko nga sa inyo, kapag nalilito, nangangamba, upo muna at mag-isip para hindi mapurnada yung kilos mo. The more knowledge you have, the better, talagang garantiya ang tagumpay for you. Nakita ko rito, focus ha. Focus ka lang sa target mo. Huwag ka papanghinaan ng loob. Huwag ka makikinig sa mga basher mo o sa mga maling sinasabi ng ibang tao o pang-aapak ng ibang tao. Just eyes on the prize and you will get there. Okay? In the area of your outcome, but first, bigyan muna kita ng fortune cards. You have not unsuccessful plans. Yes, meron pa daw mga plano na hindi pa talaga planchado kasi kailangan pang pagdaanan ito. Especially, you need to really focus yourself and laksan ng loob. Especially, marami ka pang dapat kadena or alapasan o i-let go para matupad na ito. Now, the message, you have Ram, stubborn, aggressive person. Meron daw sa buhay mo na medyo agresibo, matigas ang ulo. It's either pabayaan mo sila, huwag mo na i-big deal, or itama mo. Nasa iyo ang pagkapasya. You have broken wishbone. Yes, wish will not be granted. Nakita ko talaga dito na may humaharang kasi. Kaya parang 2 beses sinabi na baka may wish ka na kailangan pang pagtuunan ng pansin. Kaya siya nasa background mo, your wish is here. Malapit na malapit na malapit ka nang marating siya. Pero kailangan mo to talagang lagpasan ito aggressive person o stubborn person na ito na humaharang sa wish na yan. Example, meron kang pangarap pumunta ng Canada pero ayaw ni lover. So siya yung stubborn person o matigas ng ulo na tao na humaharang para makamit mo tong wish mo. Kasi 2 beses sinabi. So talagang kailangan magising ka sa katotohanan and then act on it para magdire-diretso yung swerte mo, yung charging mo forward. Kitang-kita ko yan dito na may mga kailangan talagang lagpasan so that your wish will happen. Another message you have, Rat, someone working against you behind your back. Yes, may tao sa buhay mo. Example lang kanina ha, yung lover ha, example lang yun. Na baka siya yung rason ko bakit hindi matuloy-tuloy yung dapat matuloy. So, example din sa trabaho, gusto mo naman promote, pero si boss, matigas ang ulo, ayaw ka pa i-promote, ayaw hawakan yung papeles mo, mga ganyan, ayaw lakarin yung promotion mo, no? So, may humaharang eh. So, kailangan mo siyang kausapin o kailangan mong amuhin, ano? Kailangan mong kaamuhin, kailangan mo ipaliwanag sa kanya, makuha mo yung loob niya para makuha na yung wish na to. Club, someone will try to make you do something against your will. Meron daw taong pumipigil talaga sa'yo or para napipilitan ka to do yung mga gusto niya. So, panahon na talaga para set the boundaries. Make sure na sinasabi mo yung gusto mo at ayaw mo. Pale, time to get out of a situation. Yes, time mo talaga to let go and move on sa mga patterns na paulit-ulit, sa mga bagay na alam mong nagiging dahilan kung bakit hindi umaandar isang bagay. You need to be enlightened and really focus. Kita ko dito na time na daw to let go of something or someone talagang hindi bukal sa puso o napipilitan ka lamang. At wala na talaga doon yung satisfaction mo, yung iyong fulfillment, yung iyong puso, amor, at parang nawawalan ka na ng gana. So time na talaga to get out and reach out and see yung mga bagay na bukal sa puso. Okay? Ang outcome mo, Leo, for October 6 to 12, you have, wow, the 3 of Cups. Kitang-kita ko rito, go somewhere that you are celebrated. Okay? Huwag kang pumunta sa mga bagay, sitwasyon, lugar na para bagang feeling mo you are not really there or you're not, parang hindi ka swak na puzzle piece doon. Parang pilit mong pinakakasya yung puzzle pero hindi ka naman talaga doon nakapwesto. O kaya yung susi, pinipilit mo sa doorknob na hindi naman kasya. Parang ganyan. But here with the 3 of Cups, kitang-kita ko dito, find your tribe. Find the people talagang para sa'yo at talagang will celebrate you, will love you, will support you. Talagang genuine love and care. Okay? Kitang-kita ko rin dito na may mga tagumpay kang makukuha with the 9 of Cups and then 3 of Cups. Talagang may wish ka talagang makukuha this time. Kaya nakita ko dito,
kailangan mong daanan lahat ng ito to make sure that that wish will be granted for you para umabot ka sa outcome na ito. With the Three of Cups, celebration, happiness, gathering, kitang-kita ko yan. Some of you parang may napanalunan or may na-harvest ka talaga. Parang talagang meron kang nakuha eh. Meron kang nakuhang ganun eh. So parang nakita ko rin dito with a collaboration kanina, meron po kayong mahatapos ng proyekto or meron ka na ma-reach na goal na parang sabi mo, yes, buti natapos natin to. So good with your collaboration with other people. At talagang pare-pareho kayo magiinuman, lalabas para i-celebrate yung matagumpay nyo na gawa. But for some, nakita ko rin dito that learn to have fun with the people that you love, okay? Avoid burnout, don't overextend yourself, mag-step back ako kinakailangan, kung kailangan mo huminga at mag-enjoy muna, gawin mo yan para maisip mo talaga na malinaw ang lahat, okay? At gumaan ang damdamin mo. Three of Cups, you have the Temperance card. Yes, Temperance card, talagang pagod na pagod. Nakita ko rito, you've been working so hard eh. Trabaho, kada araw, hinahabaan mo pasensya mo. Pero nakita ko rito, may outcome talaga. You're gonna have this good outcome. Divine timing ang gumalaw dito at i-celebrate mo yan. Harvesting something that you worked hard for. And nakita ko rito na time na. Parang time na talaga to for you to get this. Okay? So congrats po. A celebration from your hard work. A wish fulfillment. A wish will be granted. Kitang-kita ko rito. Kaya itong dalawang card na ito, this is something temporary at makakarating ka pa rin sa wish mo. And ito ay bigay sa iyo ni God. So congrats po. Celebrate it. Congrats para po sa lahat ng Leo. So ito po ang inyong October 6 to 12. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James Saro PH. God bless everybody.